Sino ang nagpadala sa'yo? Hindi ba ikaw ang bumili ng unang gabi ko? Matandang pervert, nagkukunwari ka pa. Umalis ka. Wala nang silbi ang pagsisisi mo. Para mapagamot ang kapatid ko, kailangan kong Subukan mo nga. Amo, ang mga top hacker mula sa iba't ibang bansa ay sabay-sabay na umatake sa ating network. Sa loob ng 3 minuto, ang ating server ay tuluyang masisira. tama, masisira nga. Pero ang server nila ang masisira. Na-intercept at kapigilan, matagumpay na nakontra. Malaking bleeding, itigil agad ang pagdurugo. Kunin ng cotton balls, kunin ng cotton balls. Malapit na mamatay ang pasyente. Hayaan mo akong subukan. Guan Yuan, si Hai Shenke. Buhay siya, ipagpatuloy ang resuscitation. Ang hirap ng Flight of the Bumblebee ay pang world class. Ang bata pa niya. Kakayanin ba niya? Ignorante ka. Siya ay isang child prodigy na kasing galing nilang lang. Talaga. Amo, may nagsabi mula sa grupo Guna. Ibabalik natin ang buo, ang mga bahagi ng kumpanya na sinakop natin. Kung hindi, Ano ang dapat katakutan? Hindi ka naman bago sa akin. Ang perang pumasok sa bulsa ko. Paano ko yun ibabalik? Malamig na ang panahon. Pabagsakin na ang grupo Gu. Ang pag-uwi natin ngayon ay para bisitahin si tita. Kaya maging mabuti kayo, ha? Opo, Mommy. Hahanapin na namin si Daddy. Mommy, gusto mo umihi. Mommy, gusto rin namin umihi. Si Ishi, ikaw muna maghintay dito. Isasama ko sila sa banyo, okay? Oh. Ang bait mo. Tara na. Ang pogi. Ipaalam sa lahat, bukas, gusto kong makita ang balita na binili natin ang Grupo Wang. Sige, President Fu. Aasikasuhin ko na. Daddy! Tatay, Nakakapagtaka. Bakit parang pamilyar ang batang babaeng ito? Medyo pamilyar. Bata, hindi ako ang tatay mo. Nawalay ka ba sa nanay at tatay mo? Diyos ko, ang malaking demonyo na ayaw sa mga bata. Ngumiti pa. ikaw ang tatay ko. Pumunta ako dito para hanapin ka, tatay. Ako si Shishi. Sisi? Assistant Zhang, ipaalam sa airport, maglabas ng anunsyo tungkol sa nawawalang bata. Maaaring naghahalucinate ako. Assistant Zhang, Opo, President Fu. Gagawin ko agad. Tatay, saan tayo pupunta? syempre, hahanapin natin ang nanay mo. Sisi, Sisi, Nanay! Nandoon si Shishi. Nanay! pasensya na po. Ito po ang anak ko. Nanay, nahanap ko na si tatay. Shishi, huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Siya, Siya pala. tara. Matagal na tayong hindi nagkita. Nanay ng bata. Hindi ko alam. Nabigla na lang akong naging ama. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi siya ang anak mo. Hindi siya ang anak ko. Kung hindi, kanino? Kian. Dumating na ang tatay ng bata. Dumating na ang tatay ni Sixi. Ang ginoong ito ay... Siyempre, ito ang tatay ko. Shishi, ikaw, hindi maaasahang bata. Huwag mo na akong lokohin.
Kanina, nawala si Shishi. Tinulungan tayo ng ginoong ito na mahanap siya. Oh, pasensya na. Ginoo, pakilapit ang asawa ko. Asawa mo? Salamat sa pagtulong na mahanap ang anak ko. Tara na, asawa. Tara. Tatay, dapat kang pumunta sa akin. Dapat kang pumunta. Hindi inaasahan. Ang babaeng ito ay talagang may asawa na. Tama. 6 na taon na ang nakalipas. Mami, sa wakas bumalik ka na. Chiksi, saan ka pumunta kanina? Natagpuan ko si tatay. Talaga? Gwapo ba si tatay? Siyempre, si tatay ang pinakagwapong lalaki na nakita ko. Shen Sixi, huwag ka nang magsalita ng walang katotohanan. At hindi ka na dapat tumakbo ng mag-isa. Narinig mo ba? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Alam ko na, pangako ko susunod na ako sa iyo. Pagkatapos sasabihin ko sa inyo kung sino si tatay. Ano? Ang kapatid ko? Lumala ang kanyang sakit. Sige, pupunta na ako sa ospital. Anong nangyari kay Wanere? Ikaw muna ang maghatid sa mga bata pa uwi. Pupunta ako sa ospital. Nagkakasakit ng malala ang tita. Gagamitin ko ang aking kakayahang medikal para tulungan ang tita. Sasama rin ako. Tara, alis na tayo. Wana, Dr. Lee, kumusta siya? Na-resuscitate lang ang pasyente. Wala nang panganib na yon. Para sa kasunod na paggamot, kailangan kayong mga pamilya maging handa ng husto. Salamat, Dr. Lee. One-Air, kailangan mong gumising agad. Lola? Lola? Lola, bakit mag-isa ka sa ospital? Ang apo ko dati ay nag-ayos ng maraming tao para alagaan ako. Nairita ako, kaya pinaalis ko silang lahat. Ate, pwedeng magpatulong kumuha ng tubig? Ah, oo. Dahan-dahan lang po. Sasamahan ko na po kayo pabalik. Lola, antayin mo ako dito sandali. Babalik ako agad. Mami, tutulungan kitang alagaan si Lola. Ay, ang bait naman ni Nanan. Isa kang mabuting bata. Lola, ang sakit mo at ni tita ay tiyak gagaling. Nasa ICU kaming dalawa ni tita mo. Hindi madaling gamutin ang sakit namin. Huwag kang mag-alala, Lola. Nandito ako. Kahit anong mahirap na sakit niyo ni tita, hahanap ako ng paraan para mapagaling kayo. Bakit siya kamukhang kamukha ni Han Chuan noong bata? Bakit nandito siya? Shen Qianqian, tinutulungan kitang ibenta ang iyong unang gabi, pero ikaw ang natulog sa lalaking gusto ko. Tinanggap mo ang pera ko. Pinangako mong hindi ka na babalik pagkatapos mong umalis ng bansa. Ngayon bakit ka nagbago ng isip? Ang kapatid kong babae ay malubha na ang sakit. Kailangan kong bumalik para alagaan siya. Lumalala lang ang sakit. Hindi pa naman siya namamatay. Hintayin mong mamatay ang kapatid mo. Saka ka na bumalik. Hindi naman huli. Noong araw, ikaw ang nagsabi na magbibigay ka ng pera para iligtas ang kapatid ko. Kaya ako pumayag sa kasunduan natin. Pero hindi mo lang. Hindi mo na iligtas ang kapatid ko. Hindi mo pa kami pinapagkita. Ngayon lalo siyang nagkakasakit. Kailangan ko siyang alagaan ng maayos. Oy, ilang taon sa ibang bansa. Naging matapang ka na. Zhao Shuiro, sa tingin mo ba ngayon, pwedeng ganito kadali? Ako ang aapihin. Bakit ang ingay sa labas? Lola, magpahinga ka muna. Titingnan ko kung ano ang nangyayari. Kung gayon, gusto kong makita kung gaano ka kalakas ngayon. Huwag mong saktan ang mami ko! Ang hayop mong anak. Kinagat mo ako? Anak ni Shen Qianqian, bakit ang kamukha ni Fu Hanchuan? Mukhang mga 5 o 6 na taong gulang. Maaaring noong 6 na taon na ang nakalipas. Ang gabing iyon nila Fu Hanchuan. Ang batang ito ba ay kay Fu Hanchuan? Ano ang sinabi mo? Si Nanan ay anak ni Han Chuan? Anong sinabi mo? Si Nanan ay anak ni Han Chuan. Hindi siya. Itong matandang babae paano niya nakilala si Fu Hanchuan? Hindi pwede. Ang pagkakakilanlan ni Nanan ay dapat itago. Lola, may kailangan ako sa bahay. Aalis na ako. Huwag ka munang umalis. Hayaan mo akong makita si Nanan. Ang batang ito. Kaya pala pamilyar siya. Siya pala ay anak ni Han Chuan. Pumunta ka rito. Nahanap ko na ang tunay mong anak. Lola, hindi ganyan ang iniisip mo. Hindi siya. Binibini, wala akong masamang intensyon. Isa lang akong taong malapit ng mamatay.
Gusto kong linawin ang tungkol kay Nannan. Sana maunawaan mo ako, isang matandang babae. Lola, anong nangyari sa iyo? Hahanap ako ng doktor. Sasamahan kita pabalik sa kwarto. Si Nannan ay talagang mabait na bata. Sana siya nga ang apo ko. Lola, alagaan mo ang iyong sarili. Ang batang ito ay nagkataon lang nakamukha si Kuya Hanchuan. Huwag mong sirain ang iyong katawan dahil sa isang bastardong bata. Kasinungalingan, ang isang kaibig-ibig na bata ay hindi maaaring maging bastardo. Lola, hindi mo alam na si Shen Qian ay napakagulo. Si Qian Chen ay isang mabuting dalaga. Hindi kita papayag na sabihin iyan. Lola, sinabi mo kanina na nahanap mo ang anak ko. Anong ibig mong sabihin? Paano ito posible? Bakit siya kamukhang-kamukha ko noong bata ako? Sa mga nakaraang taon, naging malinis ako. Baka noong 6 na taon ang nakalipas, kasama si Shen Qianchen. Lola, darating na ang doktor. Ikaw, sabi ng lola ko na ito ang anak ko. Hindi siya anak mo. Siya ay anak ko at ng asawa ko. Sige, Nagpa-DNA test ako kanina. Malapit nang dumating ang resulta. Sabihin mo, anak ko ba siya? hindi. Madam, ang DNA test ay lumabas na ang resulta. Ang DNA test ng ginang, lumabas na ang resulta. Tatanungin kita ulit. Anak ko ba talaga ito? Si Shen Nannan. Ang galing mo talaga, umarte. Naku, malalandag na ang pagkatao ni Nanan. Ano ang gagawin ko? Makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ko sinadyang itago sa iyo. Shen Nanan, Shen Nanan. Hindi talaga siya anak ko. Bakit mo nililigaw ang ginang? Sinasabi mo ang mga ganyang kasinungalingan. Paulit-ulit kang lumalapit sa akin. Ano ba talaga ang motibo mo? Ang galing mong magpanggap na inosente. Sa tingin ko, pinaghirapan mo talaga para makalapit kay Kuya Hanchuan. Isang basurang babae. Gustong umangat. Paano naman mangyayari iyon? Kuya Hanchuan, umuwi ka na muna. Aalagaan ko si Lola para sa iyo. Pumunta kay Hanchuan at magpa-DNA test. Gusto kong makuha ang resulta sa pinakamabilis na unawaan. Hindi ko hahayaan si Shen na agawin si Fu Hanchuan mula sa akin. Hindi talaga. Kakaiba, bakit ako sobrang bigo? Kung hindi dahil sa bilis ko, siguradong nagtagumpay ka ngayon. Umalis ka agad kasama ang iyong anak. Kung dahil dito, masisira ang kasal ko at ni Kuya Hanchuan. Ingatan mo ang anak mo at kapatid mo. Ikaw pala. Amy. Ang masamang babaeng iyon ay nang api kay Mommy. Tingnan mo kung paano kita ibabalik sa dati mong anyo. Tito Wengguang, bakit kayo nandito? Nagwawala si Ixi kanina. Sabi niya gusto ka daw niyang makita. Sixi, ang kulit mo na talaga. Pinag-aaksaya mo na naman ang oras ni Tito Wengguang. Magmaneho ka, ayaw ko silang makita. Si Tito Wengguang naman talaga. Sabi niya gusto niyang makita si Tita. Bakit ako ang sisisihin? Tito Wengguang. Para. Kian gaano mo pa ako lolokohin? Hindi niya talaga mga anak ang mga batang ito. Kian, gaano mo pa itatago sa akin? Ang mga batang ito ay hindi talaga sa kanya. Ang bata ay akin. Walang itinatago si Kian. Ano ang kinalaman mo dito? Gusto kong sabihin niya sa akin ng personal. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan. Sumusumpa ako. Kung tungkol sa bata, may itinatago man ako sa iyo. Saka. Hindi na. Magmaneho ka. Hindi mo talaga sasabihin sa tunay na ama ang katotohanan tungkol sa bata? May rason ako. Kung hindi ako mabilis kumilos, ngayon, talaga namang nagtagumpay ka sana. Umalis ka agad kasama ang anak mo. Kung dahil dito masira ang kasal ko at ni Kuya Hanchuan, ingatan mo ang anak mo at ang kapatid mong babae. Ikaw pala.
Bakit ka nandito? At bakit mo ako tinatawag na tatay? Ang babaeng ito, hindi man lang mapigilan ang isang bata. Tatay, tingnan mo ito. Kumpirmadong mag-ama. Ito. Totoo ba ito? Kinumpirma na mag-ama. Ito. Totoo ba ito? Siyempre totoo. Tatay, siguradong magkadugo tayong dalawa. Yung dati, ulat ng test ng DNA, may nagmanipula niyan. Kung ayaw mo maniwala, pwedeng ulitin. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Nan. Alam mo ba ang numero ng cellphone ni Mommy? Oo. Kian. Nasa akin si Nanan ngayon. Bibigyan kita ng 10 minuto para pumunta sa kumpanya ko. Nan. Mommy! Tingnan mo to. Ito, ulat ng test ng DNA. Sino nagbigay sa'yo niyan? Hindi importante kung sino nagbigay. Ang mahalaga, ilan pa ba ang tinatago mo sa akin? Wala na. Wala. Sixi, yung batang babae, anak ko rin ba siya? Sixi, yung batang babae, anak ko rin ba siya? Hindi na natin maililigtas si Nanan. Yung ibang mga bata, huwag mong hayaang malaman niya. Hindi siya. Sina Sixi at Nanan, iba ang lugar ng kapanganakan nila. Kung ayaw mo maniwala, pwede mong i-check. Sige, i-check ko. Pero simula ngayon, ang custody ni Nanan ay sa akin. Bakit naman? Anak ko siya. Dahil isa kang pabayang ina. Pinayagan mo siyang mag-isa. Tumakbo para hanapin ako. Dahil lang dito, nawala na sa iyo ang karapatang alagaan ang anak ko. Si Nanan ay akin, na pinaghirapan kong palakihin. Bakit pagdating mo lang dadalhin mo sila? Tama, Daddy. Huwag mong sisihin si Mommy. Araw-araw kaming inaalagaan ni Mommy at nagtatrabaho pa. Si Nanan ang hindi masunurin. Gusto talagang lumabas. Tian. Ikaw ay basta-basta, inagaw mo ang anak ko sa loob ng 5 taon. Panahon na para bumalik siya sa akin. Para makatanggap ng mas magandang edukasyon, akala mo ba? Anong kondisyon mo? Ang makapagbigay sa kanya ng mas magandang buhay. Ikaw ay naghihirap na. Huwag mo nang idamay ang anak ko. Uy, Wenguang. Anong nangyari? Biglang lumala ang kalagayan ni Wan-er. Bilisan mong pumunta sa ospital. Ano? Pupunta na ako. Si Nanan muna pansamantala, ikaw na muna ang mag-alaga. Kung malaman ko, nakasama ka niya, at nakaranas ng kahit kaunting hirap, hindi kita patatawarin. Teka, Ano na naman? ihahatid na lang kita. Ang lola ko at ang kapatid mong babae, nasa iisang ospital. Sa daan din naman. Si Nanan ay sasama rin. Sis, gising ka na. Kumusta ka? Ate, bumalik ka na? Ang daming taon. Miss na miss kita. Tama na, wag muna. Kasalanan ni ate. Na-late si ate. Makakita sa'yo, ate. Kontento na ako. One. Doktor. Wan-er, kayanin mo. Kailangan ng pasyente ng agarang lunas. Lumabas muna ang mga kamag-anak. Maganda para sa operasyon. Kumusta ang doktor? Na-resolve na ang krisis ng pasyente. Pero kailangan kong makipag-usap sa inyong pamilya tungkol sa susunod na paggamot. Lumalala na ang sakit ni Tita. Kailangan siyang gamutin agad. Tawagin natin sina Beibei at Dongdong para tumulong. Magpadala kayo ng representative. Sasama ako. Okay ba, Daddy? Kontakin ang pinakamahusay na medical team. Kuya Wangwang, mayroon akong lihim na hindi ko sinabi sa iyo. Alam ko na wala na akong maraming oras. Pero gusto ko pa ring sabihin sa iyo ang bagay na ito. Kung hindi, magsisisi ako sa buong buhay ko.
Mayroon din akong lihim na nakatago sa puso. Matagal ko nang hindi masabi sa'yo. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Alam ko na itinuturing mo lang akong kuya. Hindi, Kuya Wengwang. Gusto rin kita. Lihim kitang minahal sa loob ng maraming taon. Pero itong katawan kong hindi matatag. Matagal ko nang hindi masabi sa iyo. Natatakot akong maabala ka. Paano naman? Mahal ko ang pagkatao mo, kahit sa sakit o kalusugan. Anong ginagawa mo? Hindi ba ikaw ang asawa ni Shen Chen? Bakit ka nakikipagrelasyon sa kapatid niya? Walang hiya. Pero ikaw ay walang hiya pa rin. Iwan mo si Kian na mag-isa na magpalaki sa mga bata. Pinabayaan si Chen mag-isa na magpalaki sa mga bata. Mga bata. Anong ibig sabihin? Anong ginagawa mo? Huwag mong galawin si Wengwang. One air okay lang ako. Huwag mag-alala. Relax. Kakakagaling mo lang. Huwag kabahan. Ang fake ng taong to. Sa harap mismo ng asawa niya, inaalala pa niya ang hipag niya. Fu Hanchuan, nababaliw ka na ba? Anong sinasabi mo? Walang asawa si Wengwang. Nagkakamali ka yata. One Air, huwag ka nang magsalita. Kami ni Wengwang ay nagmamahalan. Saan galing ang pagtataksil? Hindi ba siya ang bayaw mo? Hindi siya bayaw ko. 5 taon na ang nakalipas ang ate ko ay nanganak ng 4 na sanggol sa ibang bansa. Dahil sa ilang dahilan, hindi siya makauwi. Si Wengguang ang nag-aalaga sa kanila. Anong ibig sabihin? 4 na sanggol? Mayroon ka pang 2 anak? 2 lang ang anak ko. May sakit ang kapatid ko. Sa mga nakaraang taon, medyo nagulo ang alaala niya. Mami, bisitahin natin si Tia. Mami, dumating kami para bisitahin si Tita. Apat na sanggol. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Bitawan mo agad ang ate ko. Ginoong Fu. Sa pagitan nating dalawa, aksidente lang iyon. May fiancé ka. Ako naman, may tatay ang mga anak ko. Akin ang mga bata. Ipinanganak ko sila sa ibang bansa kasama ang ibang lalaki. Patuloy kang magpanggap. Imbestigahan mo para sa akin Shen Qian. At ang impormasyon ng 4 niyang anak. Naku. Kung talagang malaman niya ang 4 na bata, tiyak na dadalhin niya silang lahat. Pinapayuhan kitang sabihin mo ang totoo. Kung gayon, maaari ko pang panatilihin ang karapatan mo bilang ina na makita ang mga bata. Kung hindi, maghanda ka na hindi mo na sila makikita habang buhay ang mga bata. Inamin ko. Ginoong Fu, may resulta na ang ipinahanap mo sa akin. Ano? Ang 3 pang bata? Mas bata ng 1 taon kay Shenanan. Hindi dapat, Ang 4 na batang ito, tila sabay-sabay silang ipinanganak. Ano ito? Paano nangyari? Oh, nalutas na ang krisis. Farbas. Ayaw ba ni Mami na malaman ni Daddy ang inyong pagkakakilanlan? Magsiyasat Shen Qian. At ang balita tungkol sa kanyang 4 na anak. Pero paano kung malaman ni Daddy ang aming pagkakakilanlan, malulungkot si Mommy? Huwag kang mag-alala, tutulungan ko si Mommy. Lumabas na rin ang resulta ng iyong investigasyon. Ngayon, dapat naniniwala ka na. Shen Qian, mas mabuti pang huwag mo na akong dayain. Kung hindi, huwag mong asahan na magkakaroon ka ng magandang kapalaran. Weisong, kung hindi kita papayagan na makakuha ng anumang magandang resulta. Huwag mong galawin si Kian. Sino ka ba? At si Shenanan dadalhin ko. Hindi mo maaaring dalhin ang anak ko. Hindi ko hahayaan ang anak kong lalaki na makisama sa isang babaeng malandi at manirahan. Daddy, Mommy, nag-aaway ba kayo? Mahal, hindi kami nag-aaway. Medyo hindi lang kami magkasundo. Ang ibang mga bata ay may Daddy si Nanan. Gusto rin ng Daddy, Mommy. Payagan mo akong makasama si Daddy tumira ng ilang araw. Sige, Mommy, papayag ako. Pero, kung may mang-aapi sa iyo,
Sabihin mo agad kay Mommy. Tarap, Nanan. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang anak ko. Manatiling magkonekta. Ano, sumama si Nanan kay Daddy pabalik sa pamilya ni Fu. Pagkatapos, hindi na ba natin siya makikita? Shishi, hindi ba gusto mo talaga si Daddy na tumira kasama natin? Oo, pero mas ayaw kong mawalay kay Nanan. Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat. Pagkatapos pumunta si Nanan sa pamilya ni Fu, L-Hop, sasama sa atin mula loob at labas para pag-isahin si Daddy at Mommy. Sa hinaharap, kaming 6 na pamilya, IPOF, ay bati ng magsama-sama. Pero, paano natin pag-iisahin si Daddy at Mommy? Depende iyan sa performance ko. MS, Shen. Binabati kita, pumasa ka na sa interview ng Suzuki Group. Talaga? Maraming salamat sa iyo. Oo, tagumpay ang plano. Salamat, Supervisor Lin. Binigyan mo ako ng napakataas na sweldo. Ano ang gagawin ng assistant ng chairman? MS, Shen, ang trabaho mo ay ang aming chairman. Ay personal na inayos para sa'yo. Sinabi ng aming chairman, maaari mong utusan ng sino man sa loob ng kumpanya, kahit sino. Ang makakita sa iyo ay parang makita ang chairman mismo. Ito, wala akong relasyon sa inyong chairman. Bakit siya napakabait sa akin? Ang aming chairman ay lihim ang kanyang kinaroroonan. Sa buong kumpanya, walang sino man ang nakakita sa kanya. Ang tanging gawain mo ay sumunod sa utos ng chairman. Gawin lang ang ipapagawa niya sa'yo. Ito ang inayos ng aming chairman na kailangan mong gawin. Ang unang bagay ay sa pangalan ng aming Suzuki Group, ang pag-acquire ng Fu Corporation. Fu Corporation hindi ba iyon ang negosyo ni Fu Hanchuan? Hindi ba ito ang magandang pagkakataon na ibinigay sa akin ng langit? Fu Hanchuan, kapag na-acquire na ng kumpanya namin kayo, tingnan ko kung paano mo pa ako aagawan kay Nanan. Pasok. Bakit ikaw? Hindi ka naman napunta para kunin ang anak, di ba? Kinakatawan ko ang Suzuki Group bilang pangkalahatang tagapamahala para kunin ang Fu Corporation. Kinakatawan ko ang Suzuki Group bilang pangkalahatang tagapamahala upang bilhin ang Fu Group. Isang simpleng pangkalahatang tagapamahala ng Suzuki Group ay gustong bumili ng aming Fu Group. Masyado kang mayabang. Nag-research ako ang inyong Fu Group ay may maraming subsidiary dito sa bansa. Ngunit, sa halaga ng stock ng Suzuki Group at impluensya sa bansa, ang pagbili sa inyo ay madali lang. Talaga? Pero hindi mo alam, Miss Shen. Ang alam mo, ay bahagi lamang ng aming Fu Group dulo ng iceberg. Ang pangunahing negosyo ng aming grupo ay nasa ibang bansa. Hindi dito sa bansa. Ano? Bilhin ang Fu Group sa tingin ko, kalimutan mo na. Pero kung gusto mo makuha ang iyong anak, may paraan. Anong paraan? Pwede kitang pakasalan para makapasok ka sa Fu Group. Sa ganoon, hindi mo na kailangan dalhin ang mga bata sa paghahanap ng trabaho ng husto. Ang aking anak na lalaki ay makakasama ang kanyang ina araw-araw. Fu Hanchuan, sino ang hinahamak mo? Pakasalan ka. Nanaginip ka yata. Kung gusto mo makuha ang iyong anak, marami akong paraan. Titingnan natin. Marami akong paraan para makuha ang anak ko. Tingnan natin. Hindi ba sinabi ninyo na ipagkakasundo sina Daddy at Mommy? Bakit inapi ni Daddy si Mommy? Kasalanan ko. Si Daddy lang ang inimbestigahan ko. Ang mga dokumento ng kumpanya sa bansa. Hindi inaasahan na ang Fu Group ang pangunahing pondo ay nasa ibang bansa. Ngunit ang aking Suzuki Group ang pangunahing labanan ay nasa loob ng bansa. Kung kasangkot ang pondo mula sa ibang bansa, hindi ko kayang talunin ng Fu Group ni Daddy. Tama nga si Mommy. Kapag ang lalaki ay mapagkakatiwalaan, umaakyat ang baboy sa puno. Ano na ang gagawin ngayon? Isipin ko, oo, may mas magandang paraan ako. Papag-apologyhin si Daddy kay Mommy. Tapos na ako. Abangan natin ang magandang palabas. Gawin ang mga kailangan para malinis ang usapan. Huwag hayaang malaman ni Daddy ang ating sikreto.
Mr. Fu, may malaking problema. Ang financial system ay na-hack ng hindi kilalang hacker. Ang communication system ng kumpanya ni Mr. Fu ay hindi na gumagana. Ang network ng kumpanya ni Mr. Fu ay ganap na sira. Alamin kung ano ang nangyari. Baka si Shen Qianqian ang may kagagawa nito? Tingnan natin. Natunto ni Mr. Fu ang IP address na nagpapakita sa Suzuki Group. Suzuki Group. Siya nga. Pupunta ako ng personal sa Suzuki Group para makipag-usap kay Shen Qianqian. Kuya Han Chuan, narinig ko na ang hacker na umatake sa Fu Corporation, si Shen Qianqian, ang nag-utos nito, ang kapal ng mukha niya. Isama mo ako sa Suzuki, tutulungan kitang makamit ang hustisya. Zhao Shuiro, ang kasunduan natin, para lang patahimikin ang mga nakatatanda. Pakikipagtulungan lang. 6 na taon na ang lumipas, huwag kang masyadong magpakaseryoso. Sumpain na Shen Qianqian. 6 na taon na ang nakalipas. Sinira mo ang aking plano. Kung 6 na taon na ang nakalipas, ang pumasok sa kwarto ni Kuya Han Chuan ay ako. Ngayon, si Kuya Han Chuan tiyak na magiging tapat siya sa akin. Hindi ko pwedeng hayaan si Kuya Han Chuan na mapag-isa kasama si Shen Qianqian. Shen Qianqian, ang mga computer ng Fu Corporation lahat ng internal system ay nahack. Ikaw ang may gawa niyan, di ba? Fu Hanchuan, nababaliw ka na ba? Bakit ko naman hahanap ng hacker para atakihin ang kumpanya nyo? Kuya Han Chuan, hindi mo inakala na si Shen Qianqian ay gagawa ng bagay na makakasakit sa'yo ganito kalala. Shen Qianqian, tumigil ka sa pagpapanggap. Hindi ko inakala na ikaw ay isang taong may dalawang mukha. Sino ang may dalawang mukha? Sa taong tulad mo? Kailangan ko pa bang magkaroon ng dalawang mukha? Sinabi ko na, hindi ko ginawa ang bagay na yan, hindi ko talaga ginawa. Tumigil ka na sa pagkukunwari. I-unlock mo agad ang system, kung hindi. Kuya Han Chuan, pakalmahin mo ang iyong loob dahil kay Shen Qianqian, ang taong gumagamit ng masasamang paraan. Hindi worth it ang magalit. Xiao Shuiro. Itigil mo ang pagpapakita ng mukha mong traitor. Nakakadiri talaga. Pasensya na Kuya Han Chuan. Si Shen Qianqian ay laging may maling pagkaunawa sa akin. Baka dahil dito kaya siya ay sadyang nag-utos na atakihin ang Fu Corporation. Bakit ka nagpapanggap na malapit sa akin? Sa mga nakaraang taon, ikaw ay si Fu Hanchuan lamang ang hindi pa opisyal na fiancé lamang. Kuya Han Chuan, siya ay isang tagalabas. Paano siya magsalita ng ganito, nang walang pakundangan? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sa mga taong ito, nakahiga ka na ba sa kanya? Kung hindi, bakit wala kayong anak? Shen Qianqian, magsalita ka ng may respeto. Bakit mo siya naaawa? Kung totoo ang pag-aalaga mo sa kanya, bakit hindi mo siya pinakasalan sa lahat ng taon? Shen Qianqian, ang mga anak mo ay galing sa ibang lalaki, di ba? Hindi ako tulad mo. Nangaakit ka ng ibang lalaki kung saan-saan. Tama. Oo, nang-aakit ako ng ibang lalaki. Him PH. Shen Qianqian, ikaw. Kung aatakihin mo pa ang Fu Corporation, huwag mong sisihin ako kung pagsasamahin ko ang kapangyarihan ng Overseas Group lunukin ang Suzuki. Xiao Shuiro. Ang lahat ng ito ngayon ikaw ang nasa likod ng lahat, sisihin mo ako. Sa pagkakataong ito, wala akong kinalaman. Kasalanan mo na lang at malas ka. Kung gayon, ang utang natin kailangan nating kalkulahin ng mabuti. 6 na taon na ang nakalipas. Ipinangako mo sa akin na hahanapin para sa aking kapatid na babae ang pinakamahusay na medical resources. Kaya pumayag ako sa iyo na umalis ng bansa at hindi na bumalik. Ngunit hindi mo tinupad ang pangako, hindi mo inalagaan si 1M.
Sa tingin mo ngayon ako, papayag pa ba akong patuloy mo akong apihin? Isang maliit na cute na nagbenta ng katawan. Isang panandalian lang ang buhay. Kahit ganyan, hindi kayo natuluyan. Talagang matibay ang buhay. Shen Qianqian, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sino ang sinasabi mong panandalian? Sabihin mo ulit. Shen Qianqian, bitawan mo ako. Shen Qianqian, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang lahat ng ginagawa mo ay para makalapit kay Kuya Hanchuan. Itong maliit na cute. Ngayon, napakatalino ng mga paraan. Kung gagamitin mo pa ako at ang aking pamilya para takutin ako, marami akong paraan para harapin ka. Talaga? Huwag mong isipin na kasama si Kuya Hanchuan, may anak ka na magagawa mo na ang kahit ano. Ako ang kanyang kasintahan. Huwag mong kalimutan, sa aking cellphone, may ebidensya pa ako ng iyong pagbebenta ng katawan. Pwede ko itong ibigay kay Kuya Hanchuan kahit kailan. Pwede kong ibigay kay Hanchuan kahit kailan. Akala mo ba matatakot ako na malaman niya ito? Hindi ko naman talaga naisip na pakasalan siya. Ikaw naman. Kung malaman niyang nilagyan mo siya ng droga, sa tingin mo, papakasalan ka pa ba niya? Shen Qianqian. Ang tapang mo. Gusto mong malaman kung kaya ko? Subukan mo at malalaman mo. Shen Qianqian, huwag kang padala sa galit. Pag-isipan mo, may anak ka pa. Dahil iniisip ko ang anak ko, kaya paulit-ulit kitang pinagbibigyan. Kung may susunod pa, hindi na kita pakakawalan. Baliw na talaga si Shen Qianqian ngayon. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Tingnan natin. Nasaan na ang anak ni Shen Qianqian? Ang anak ni Binibining Shen Chen. Kamakailan, iniuwi na siya ni Direktor Po sa bahay. Gawan ng paraan para mawala siya. Baliw na ako. Mr. Fu, marami na akong nahanap na mga top international engineers, pero wala pa ring makalampas sa hacker attack. Ngayon, ang network ng grupo ay tuloy-tuloy na paralisado. Kung magpapatuloy ito, may panganib na malik ang mga sikreto ng kumpanya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Shen Qianqian, paano siya nakakuha ng ganyang kahusay na hacker? Para malutas ang krisis ng Fu Group, kailangan ng Mr. Fu na personal na humingi ng tawad kay Shen at makuha ang kanyang kapatawaran. Ano? Kung hindi susundin. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Hindi pa. Assistant Zhang umorder ng isang bouquet ng rosas. Gusto ko ng 99 na piraso rosas. Ikaw at si Miss Shen, hindi ba? Ginagawa ko lahat ito para sa kumpanya. Ano? Tinuturuan mo ba ako? Mag-order na ako agad. Ginoong Fu, dinala mo ang rosas para sa akin. Hindi ka ba takot na magselos ang fiancé mo? Shen Qianqian. Para sa aking kagaspangan partikular na humihingi ng tawad. Kumusta ang mga taon mo sa ibang bansa? Bakit hindi tayo maghanap ng restaurant, umupo at mag-usap ng mahaba? Ang ugali ni Fu Hanchuan. Bakit biglang naging mabait? Titingnan ko. Anong laro ang ginagawa mo? Sige, kung gayon, magre-recommend ako ng restaurant. Hindi ka naman tututol, di ba? Sige, pumili ka lang. Ang restaurant na ito, ang pinakamahal na restaurant sa bansa. Maraming mga business tycoon. Maaring hindi kayang bumili. Kefu, iniimbita mo ako sa ganito kamahal na restaurant. Hindi ka naaawa sa pera. Basta ikaw ang pumili, sasamahan kita hanggang dulo. Kailangan gumastos siya ng malaki. Ginoo, Ginang, ito ang aming menu. Ano ang gusto ninyong i-order? Ito. Maliban sa mga pinakamurang putahe na ito. Yung iba, tig-isa. Ito. Maliban sa mga ito sa pinakamurang ulam isa-isa sa iba. Hindi pa ako nakatanggap ng ganitong order. Ginoo, tingnan ninyo. Gawin ang sinabi niya. Mukhang si Shen Qianqian ay isang gold digger.
Kain, huwag sayangin. Si, Uzong, gumastos ka ng malaki para imbitahan ako sa kainan. Tiyak may hihilingin ka sa akin. Sabihin mo na. Shen nakapaghari ka sa akin. Hindi madali tiyak hindi mo ako basta patatawarin. Para sa kumpanya. Maktitis muna ako, Shen Kian. Sa pagkakataong ito, espesyal akong pumunta para humingi ng tawad sa iyo. Ang aking dating asal sa iyo talagang sobra. Masyadong pabigla-bigla. Sana ay mapatawad mo ako. Ano mang kondisyon na ibigay mo hindi ko tatanggihan. Sige, pinapatawad na kita. Ano? Ikaw? Hindi mo pinapansin ang dati kong kawalan ng respeto at pang-aapi sa iyo. Ay, ano pang dapat pag-awayan? Sa aking kasalukuyang pinansyal na kalagayan. Hindi ko rin mabibigyan ng mas maganda ang bata. Ang dahilan kung bakit kita madaling pinatawad ay para sa hinaharap mabigyan mo ako ng mas maraming pagkakataon na makita ang bata at kay Nan maging mas mabuti. Ang babaeng ito ay kawili-wili, sige. Kung gusto mong makita si Nan sa susunod, susunduin kita kahit kailan, sige. Kain. Nagkasundo na sina Daddy at Mommy. Yes, tagumpay ang plano. Ang krisis ng kumpanya ni Fuzong ay naresolba na. Mukhang ang babaeng ito ay hindi kasing simple ng kanyang itsura. Bakit mo ako tinitingnan? Ano? Si Nanan ay nahulog sa hagdan. Anong sinabi mo? Si Nanan ay nasugatan. Hindi mo ba pinangako sa akin na aalagaan mo siya? Wag na muna nating pag-usapan yan. Umuwi muna tayo at tingnan si Nanan. Nan. Doktor, kumusta na si Nanan? May panganib ba? Buti na lang at naagapan. Wala nang panganib sa buhay. Malapit na siyang magising. Buti naman. Paano nangyari na si Nanan ay mula sa hagdan nahulog? Paano nyo inalagaan ang batang master? Opo, Ginoo. Ang batang master po ay nag-iisa sa kanyang kwarto. Siya mismo ang nahulog. Imposible. Mula pa noong bata siya, tinuro ko sa kanya na mag-ingat sa pagbaba ng hagdan. Siya ang pinakamasunurin. Hindi siya susuway sa akin. Kunin ang CCTV footage. Alamin kung ano ang nangyari. Ginoo, hindi ko alam kung paano nangyari. Ngayon lahat ng CCTV sa bahay ay sira. Walang nakuha na footage. Ano? Walang nakuha. Ano ang hindi nakuha? Mommy, Daddy? Nan, kamusta ka? Saan ka masama ang pakiramdam? Sabihin kay Daddy. Daddy, Mommy. May masamang tiyo na hindi kilala na pumasok sa bahay. Siya ang nagtulak sa akin pababa. Masamang tiyo na hindi kilala. Hindi ka nagsasabi? Ang security system ng bahay ninyo ang pinakamataas ba sa bansa? Paano naman may estranghero na basta-basta pumapasok sa bahay ninyo? Ayusin agad ang CCTV, alamin kung ano talaga ang nangyari. Ano? Si Hanchuan ay nagpadala ng tao para ayusin ang CCTV. Binibini, huwag mag-alala. Ako mismo ang Samaira ng CCTV ng pamilya Fu. Kahit ang mga Diyos ay hindi kayang ayusin. Mabuti naman. Shen Kian. Ito ang kahihinatnan ng pagkakamali mo sa akin. Dong, halika! Kanina lang si Nanan ay nag-text sa amin na humihingi ng tulong. Ngayon ay may taong gumawa ng masama sa kanya sa bahay ni Daddy. Anong nangyari? Kamusta na si Nanan ngayon? Okay na siya ngayon. Pero sabi ni Nanan, ang masamang tao ay sinira ang security system ng bahay ni Daddy. Pinasabi niya na humanap tayo ng paraan para pumunta sa bahay ni Daddy at ayusin ang CCTV. Siyempre, walang problema. Kahit anong sirang CCTV ay kaya kong ayusin. Pero para ayusin ang CCTV, kailangan pumunta sa bahay ni Daddy. Paano tayo makakapunta? Si Mommy ay nasa bahay pa rin ni Daddy. Ayaw ni Mommy na malaman ni Daddy. May paraan ako. Hindi. Ginoong Fu, nakipag-ugnayan na ako sa ilang kumpanya ng seguridad. Sabi nila, sobrang sira ang data. Hindi na maaayos. Kahit ganyang bagay hindi nyo magawa, ano ba silbi nyo?
kami ay matalik na kaibigan ni Nanan. Pumunta kami para makipaglaro sa kanya. Matalik na kaibigan. Bakit hindi kayo nabanggit ni Nanan? Yung bata sa kanan. Bakit mukhang kamukha ni Nanan? Bakit kayo pumunta? Magkakilala kayo? Kaibigan ni Nanan, syempre kilala. Sino nagpapunta sa iyo? Itong dalawang bata, walang kasamang matanda, ihahatid ko muna sila pauwi. Tita Chankian si Nanan ang nag-utos sa amin na pumunta para makita siya. Nasaktan si Nanan, hayaan mo na kaming makita si Nanan. Dahil kaibigan ni Nanan kayo, dalhin mo sila kay Nanan. Nanan. Dongdong, ikaw, at si Nanan ay kambal. Alam ko nagpanggap ka, pero, mommy medyo nag-aalala pa rin. Sandali, pagkatapos niyong makita si Nanan, umalis na kayo agad, para hindi kayo makilala ni Fu Hanchuan. Sige, Mami, susunod kami sa'yo. May sasabihin kaming sikreto kay Nanan. Pagkatapos, uwi na kami. Sige, Mami. Hindi kayo. Kumusta, Dongdong? Kaya mong ayusin ang CCTV na ito? Sa mundong ito, kahit ako si Shen Dongdong, na hindi ko maayos na sistema, wala nang makakaayos nito. Fuzong, nakatanggap kami ng lihim na email. Ito ang video ng pagkakasugat ng munting binata na nasirang CCTV footage. Ito ang katulong ni Zhao Shuiro. Zhao Shuiro. Si Zhao Shuiro na naman. Pupunta ako ngayon para kausapin siya. Hindi mo na kailangang pumunta. Ako ang hindi nakaalaga kay Nanan. Bibigyan kita ng paliwanag. Ito ang unang beses na niyaya ako ni Hanchuan sa bahay ng Fu. Nagbago ba ang isip niya? Shen Qianqian, bakit ka nandito? Zhao Shuiro. Ang pagtulak kay Nanan pababa ng hagdan, ikaw ang may gawa, di ba? Hindi naman ako nakatira dito. Paano masasaktan si Nanan? Paano ko malalaman? Shen Qianqian, alam ko na nagseselos ka sa akin dahil ako ang nobya ni Hanchuan. Kaya lagi mo akong pinag-iinitan. Pero nasa akin si Hanchuan. Pinapatawad na kita. Nagpapalusot ka pa. Tingnan mo ito. Hindi ba't pinasira ko lahat ng CCTV? Bakit gumana na naman? Tingnan mo ito. Nahuli na ni Daddy ang mastermind. Ngayon, sino pa ang mga api kay Nanan? Ito ay tao mo, di ba? Kuya Hanchuan, paano ko sasaktan ng isang mabait, inosenteng bata? Tiyak na si Shen Qianqian. Naninibog ho siya dahil ako ang fiancé mo. Kaya nakipagsabuatan siya sa anak niya para isisi sa akin. Pagbibintang. Kitang-kita na ang katotohanan. Ano pang dahilan mo? Wala tayong sama ng loob sa taong ito. Kung hindi mo siya inutusan, bakit niya sasaktan si Nanan? Kuya Hanchuan, bakit ko ipapasakitan si Nanan? Bakit nasaktan si Nanan? Ewan ko. Daddy, yung masamang tao, noong itinulak ako, sinabi niya, ako raw ang sumira sa plano ng pamilya Zhao. Kung wala ako, maaari kang magpakasal sa iba. Totoo ba yan, Daddy? Wait. Kapag wala ako, maaari kang magpakasal sa iba. Totoo ba yon? Anong sinasabi mo, bata? Tiyak na si Shen Qianqian siya ang nagturo sa iyo, di ba? Zhao Shuiro, napakasama mo talaga. Hindi mo man lang pinatawad ang isang taong gulang na bata. Shen Qianqian, para siraan ako. Tinuruan mo pa ang sarili mong anak na magsinungaling. Ang video na ito ay peke. Hanchuange si Shen Qianqian ay may masamang intensyon. Ang video na ito ay tiyak na para siraan ako. Kailangan mong maniwala sa akin. Inosente ako. Nagsisinungaling ka pa. Ang taong ipinadala mo sa pamilya Fu ay nahuli ko na siya mismo ang umamin na ikaw ang nag-utos sa kanya. Gusto mo bang makita? Hindi. Hindi na. Ano? Kanina pa malakas ang pagmamayabang mo, di ba? Ngayon, sasabihin mo pa ba na ako at si Nanan ang nag-frame sa iyo? Anshuang, maari kong ipaliwanag ito. Hindi na kailangan. Dahil ikaw ay sa papel na nobya ko, hindi kita sisisihin. Ngunit ang ating kasunduan ay natapos na. Simula ngayon bawal ka nang pumasok sa bahay ng Fu. At kung hahawakan mo muli kahit isang buhok ni Nanan,
Sa susunod mong buhay, sa bilangguan ka maninirahan. Tara na. Oh, Tapos, Nan, bakit ka biglang lumabas? May masakit ba sa'yo? Mommy, okay lang ako. Hindi ko hahayaang mga piang masamang babae sa'yo, Mommy. Salamat, Nan. Mommy, huwag kang mag-alala. Binabantayan namin si Nanan para sa'yo. Ay, kayo lahat ang aking mabubuting anak. Shen, sa pagkakataong ito, nasaktan ang ating anak. Ako ang may kasalanan. Hindi ko naprotektahan ang ating anak. Si Zhao Shuiru ang may gawa para masaktan si Nan. Ito ay alitan naming dalawa. Hindi mo rin dapat sisihin ang lahat sa sa iyo lang. Kaya wag kang masyadong mag-akusa sa sarili. Shen Kian, maniwala ka sa akin. Ipinapangako ko mula ngayon. Wala nang iba pang makakasakit sa ating anak. Ang dalawang batang ito, hindi pa umaalis? Oo, ihahatid ko na sana sila pa uwi. Sandali. Itong batang nakakap, bakit katulad ni Nanan? Itong bata na may sombrero, bakit kamukha ni Nanan? Ang mga bata noong maliit, magkakamukha talaga. Bakit ka kinakabahan? Titingin lang naman. Oy, bata. Bawal sa bata. Aalis na tayo. Naghalikan na sina Daddy at Mommy. Mukhang malapit na tayong magkakasama bilang pamilya. Gusto ni Kuya Hanchuan na i-cancel ang engagement namin. Anong nangyayari? Kasalanan ni Shen Kian ito. Ang cute na yon. Ang tigas ng kapalaran niya. Nahulog mula sa ikatlong palapag. Hindi man lang namatay. Ang mga tao ko. Lahat ay hinuli ni Kuya Hanchuan. Ano na ang gagawin ko ngayon? Si Shen Kian na naman. Ang cute, ilang beses na niyang sinira ang ating mga plano. Huwag kang mag-alala, mahal. Tiyak na may paraan si Mommy para muling mapasayo si Fu Hanchuan. Baka? Kilig ba ito? Ang ganda ng mukha mo. Sulit ang trabahong ito. Sino kayo? Anong gagawin nyo? Huwag kang matakot, ganda. Hindi mahalaga kung sino kami. Ang importante ay, may nag-utos sa amin na, alagaan ka ng mabuti. Mamaya, sandali, huwag kang magtaka kung mabigat ang kamay namin. Ha. Ganda, ikaw ang may kasalanan nito. Nakasakit ka ng taong hindi mo dapat saktan. Ha. Huwag kang lumapit kung hindi tatawag ako ng pulis. Anong ginagawa nyo? Bitawan mo ako. Anong ginagawa nyo? Bitawan mo ako. Shen Kian. Bitawan mo ako. Shen Kian. Okay ka lang ba? Buti na lang dumating ka sa tamang oras. Babaeng masama, hindi ko inaasahan na may kasama ka. Sino ang nag-utos sa inyo? Ano bang pakialam mo kung sino ang nag-utos sa amin? Ang misyon natin ngayon ay patayin ang masamang babaeng ito. Kung makikialam ka pa, papatayin ka rin namin. Mga desperadong tao ito. Umalis ka na. Okay lang, ako na bahala. Mapanganib na mag-asawa. Ngayon, sabay ko kayong papatayin. Tama, gawin na natin. Mga kapatid, gawin natin ito. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng magandang buhay at maraming magagandang babae. Nasagip na naman kita. Ano ang balak mong ganti? Ang bounty na ito ay akin na. Itutuloy. Hanchuan, okay ka lang ba? Okay lang. Huwag kang mag-alala.
Paano ako hindi mag-aalala? Mamamatay ang tao nito. Fu Hanchuan, tibayan mo, ihahatid kita sa ospital ngayon. Fu Hanchuan, huwag kang mamamatay. Mayroon pa akong malaking sikreto na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Ang 4 nating anak ay hindi pwedeng mawalan ng tatay. Fu Hanchuan, Ano? Kayong mga walang kwenta? Hindi ninyo inasikaso? Shen Qianqian, sa halip, nasaktan ninyo si Kuya Hanchuan. Nasaan si Kuya Hanchuan ngayon? Pupuntahan ko siya. mangyaring mga pamilya. Maghintay ng matiyaga sa labas ng pinto. Wen Guang, tulungan mo ako. Dalhin mo ang 4 na bata sa Central Hospital. May mahalaga akong sasabihin. Ngayon, sasabihin ni Mommy sa inyo kung sino ang daddy ninyo. Mag-ingat kayo at maging mabait. Nasaan ang pamilya ni Fu Hanchuan? Ako ang kamag-anak ng pasyente. Matagumpay ang operasyon, mamaya pwede na kayong bumisita sa kanya. Masamang tiyahin, bakit mo tinulak si Mommy? Ang dami mong sinasabi, bata. Tama na. Huwag na natin siyang patulan. Ang dapat unahin, tingnan muna natin si daddy. Nasagasaan si Mommy at hindi man lang humingi ng tawad. Pinaghihinalaan ko na ang aksidente ni na Mommy at Daddy, gawa na naman ito ng masamang tiyahin. Mommy, gusto kong pumunta sa banyo. Mommy, ihahatid ko si Baybay sa banyo, ikaw at ang mga kapatid mo. Bisitahin muna si Daddy. Sige, puntahan nyo. Tara. Tapos ka na ba? Sumasakit na ang kamay ko. Malapit na, malapit na. Natagpuan ko na ang bagay na yon. Ipapadala ko na ito kay ang assistant ni Daddy na si Tito. Kuya Hanchuan, gising ka na. Anong pakiramdam mo ngayon? Okay ka lang ba? Kian, nakita kitang okay ka. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Kung hindi dahil sa gulo na ginawa mo, bakit masasaktan si Kuya Hanchuan? Ano pang ginagawa mo rito? Sino ka ba para mag-ingay dito? Masamang tiya, bakit ang sama ng trato mo kay Mommy? Tama. Ano bang alam ninyong mga bata? Nasaktan ang fiancé ko. Bilang fiancé ni Kuya Hanchuan, dapat ko siyang bisitahin. Mali ba? Sinabi ko na sa'yo dati pa, natapos na ang kasunduan natin. Miss Jiao, ayaw kitang makita. Kian, ipinapangako ko sa'yo, hahanapin ko ang nag-utos ng gulo. Tiyak na si Shen Qianqian iyon, mahilig sa pansin. Kaya may gustong manakit sa kanya. May gusto akong sabihin sa'yo. Tungkol sa 4 na mga sanggol. Hindi naman siguro ang mga batang ito ay lahat anak ni Kuya Hanchuan? Hindi. Tungkol ito sa 4 na sanggol. 4 na sanggol. Fu Zong, may tao lang. Nagpadala sa akin ng sikretong email. Sinabi na, dapat mong tingnan. Ikaw ang nagpadala ng email na ito. Siyempre ako. Pagkatapos patayin si Shen Qianqian, doble ang bounty. Ang mga taong ito. Hindi ba sila yung mga kumidnap sa atin? Cao Shuiro. Ikaw na naman. Hanchuan Je, gusto ko lang turuan ng leksyon si Shen Qianqian. Hindi ko inaasahan na masasaktan ka. Noong isang beses pinatawad na kita. Akala ko matututo ka na. Pero lalo ka pang lumala. Itigil agad ang Fu Corporation lahat ng pakikipagtulungan sa Jiao at hindi na muling makikipagtulungan sa Jiao. Yes, Fu Zong. Hanchuan Ge? Talagang hindi ko sinasadya. Ilang sandali lang akong naloko. Pakiusap, huwag mong itigil ang pakikipagtulungan sa Jiao. Ang pinsalang idudulot nito sa Jiao ay hindi matataya. Dalhin mo siya. Ayaw ko siyang makita ngayon. Hanchuan Ge. Ikaw naman. Ngayon, magpahinga ka na muna ng maayos. Sinabi ko na, iniligtas mo ako. Tiyak na aalagaan kita. Ayos lang ako, sabi ng doktor, pwede na akong lumabas. Makinig ka. Ngayon kailangan mo lang magpahinga ng maayos. Ang natitirang mga bagay ako na ang bahala. Sige, salamat sa pagod mo. Oo nga pala. Dati mong sinabi na may sasabihin ka sa akin. Ano ba talaga iyon? Sa gabi na lang,
Sa gabi ko sasabihin ng maayos, magpahinga ka muna ng maayos. Ako na ang mag-aasikaso ng iyong paglabas. Sa gabi, sasabihin ko sa kanya ang balita tungkol sa sanggol. Hindi ko alam kung magugulat siya. Mommy, papasok tayo para makita si Daddy. Nagpapahinga na si Daddy. Huwag muna natin siyang istorbohin. Ako muna ang magluluto. Ikaw na muna ang magbantay sa mga kapatid mo. Ang bagal talaga ni Mommy. Bakit hindi pa niya sinasabi kay Daddy? Mga anak tayo ni Daddy, 'di ba? Kung gusto niyo, mag-usap muna tayo para ang relasyon ni na Daddy at Mommy ay lalong tumibay. May paraan ako. Anong paraan? Sige, sabihin mo na. Handa na ang pagkain. Kain na. Ang dami ng handa ngayon. Tatay, tikman mo nga. Ang luto ni Mommy. Ang sarap ng luto ni Mommy. Siya ang kasama natin sa mga nakaraang taon. Ang hirap ng ginawa niya. Oo nga, ikaw bilang tatay namin. Bata pa kasi. Huwag mong seryosohin. Kain na, bago lumamig. Shen Qian. Kaya pala sa mga nakaraang taon, ganito kahirap para sa iyo. Ang sarap. Kain pa. Mommy, gusto ko ng juice. Mommy, gusto ko rin ng juice. Sige, kukuha ako para sa inyo. Yung sasabihin ko mamaya. Magbubuhos muna ako ng alak para lakasan ang loob. Narito na ang juice. Mommy, tulungan kita. Si. Mommy, eto. Salamat. Tara, cheers tayong lahat. Ang alak ng pamilya ni Fu Hanchuan. Ang lakas naman ng alak na ito. Mommy, inaantok na kami. Gusto naming matulog. Uwa, Uy, anong problema mo? Kung hindi mo kaya uminom, konti lang. ay, hindi naman ako lasing. Ogi, ano pangalan mo? Daddy, Mommy, etong lasenggo. Bahala ka na. Matutulog na kami. Hindi ka namin gagambalain. Halika, tutulungan kitang tumayo. Dahan-dahan, ingat. Shen Qian. Ang init ko. Huwag gumalaw, Makati. Huwag gumalaw. Ang katawan ni Shen Qian. Bakit kaya sobrang init? Ay, maghuhubad ako. Kumalma ka muna. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Ay, hindi pwede. Gusto kitang kasama. Shen Qian. Alam mo ba ang sinasabi mo? Shen Qian, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Alam ko naman. Sasabihin ko sa iyo ang isang malaking sikreto. Anong sikreto? Kailangan ba ngayon sabihin? Ako nga, pagkatapos ng one night stand sa isang lalaki, nagkaroon ako ng 4 na sanggol. Anong sinabi mo? Ay, sabi ko, nagkaroon ako ng 4 na sanggol, kasama ang isang lalaki. Fu Hanchuan. Lasing siya. Huwag kang magsamantala. Ay, bakit ang sakit ng ulo ko? Nasaan ang jacket ko? Bakit ako natulog dito? Saan ito? Magandang umaga. Mommy,
Mommy, sumikat na ang araw. Bakit ngayon ka lang nagising? Matanda ka na hindi ka nagsuot ng tsinelas. Nakakahiya. Huwag mong pagtawanan si mommy. Kapag tapos na kayong kumain, lahat kayo ay papasok sa kindergarten. Sige. Ano pang hinihintay ninyo? Kumain na kayo. Daddy, Mommy, kumain muna kayo ng dahan-dahan. Ako at ang mga kapatid ko aakyat para ayusin ang mga bag. Si, Uy, dahan-dahan sa hagdan. halika, isuot mo ang tsinelas. Iyon. Ah. Kagabi, Kagabi. Ginulo mo ako. ginulo kita. Wa. Nasaan ang damit ko? Pinakuha ko kay ate kasi marami kang sinuka. Hindi naman pwedeng matulog ng ganoon. Ano kagabi ba ay nagkaroon tayo ng noong? Ginawa-ginawang ano? Gumawa ako ng kape. Uminom ka para magising. Bakit ang labo ng dila mo? Pinaglalaruan mo ako. Shen Kian. Pakasalan mo ako. Ano bang sinasabi mo? Buti naman, Tay. Sabi ko papakasalan mo ako. Kasama ang 4 na sanggol. Papakasalan mo ba ako? Kailangan ko ng dahilan. Well, syempre dahil sa 4 na bata. Akala mo ba talaga akong umibig sa'yo? Sabi sa libro, bago magtapat, dapat paandarin muna ang emosyon ng babae para tumaas ang tsansa ng tagumpay. Fu Hanchuan. Bakit sa tingin mo, magpapakasal ako sa'yo ng kusang loob? At saka, sa tingin mo ba karapat-dapat ka, maging ama ng mga anak ko? Shen, papakasalan na nga kita para sa mga bata. Bakit hindi ako karapat-dapat maging ama? Sa mga nakaraang taon, ako ang nagpalaki sa mga bata ng mag-isa. Ano naman ang ginawa mo? Ako. Shen, huwag ka namang mag-away-away, okay? Ako ang nag-aaway-away. Dahil nagalit si tatay kay nanay, umuwi na tayo kasama si nanay. Tama, gusto rin naming umuwi kasama si nanay. Sabihin mo ng maliwanag. Ayokong magpakasal sa'yo dahil lang sa mga bata. At saka, may hindi pa naaayos na relasyon ka. Baka isang araw, saktan niya muli ang mga anak ko. Hindi naman. Bakit hindi pumayag si Mommy? Napakasalan si Daddy. Kasi sa tingin ni Mommy, hindi talaga ako mahal ni Daddy. Gusto niya akong pakasalan dahil gusto rin niya kayong mga mababait na bata. Para sa kanya si Mommy ay isa lang na dagdag sa inyong mga anak. Hindi ko kayo pipigilan sa inyong desisyon. Kayo 4 na mababait na bata, gusto ba ninyong manirahan kasama si Mommy o kasama si Daddy? Si Mommy ang pipiliin namin. Hindi mahal ni Daddy si Mommy. Sapat na mahal namin si Mommy. Tama. Mahal na mahal ko si Mommy. Ako ang pinakamamahal na anak ni Mommy. Kaya ipinapangako ko sa inyo na bibigyan ko kayo ng mas magandang buhay. Pupunta muna ako sa opisina, makinig kayo sa kuya ninyo. Hintayin ninyo ako sa bahay. Okay lang ba? Si Alice na. Sa tingin ko, si Daddy ay may pakialam pa rin kay Mommy. Nagkaintindihan lang sila. Kaya hindi natin pwedeng hayaan sina Daddy at Mommy na maghiwalay ng may hindi pagkakaunawaan. Tama, matagal ko nang napansin na sina Daddy at Mommy ay parehong nagmamalasakit sa isa't isa. Hindi lang nila nasasabi, anong paraan para magkasama silang muli at maayos ang hindi pagkakaunawaan? Meron akong paraan. Ano yun? Magadi ang paraang ito. Paano natin gagawin? Susunod kami sa'yo. Kamakailan, piano prodigy star, ay sa Haicheng, magdaraos ng isang konsyerto ng piano na pinag-uusapan ng buong mundo, ayon sa ulat. Assistant Zhang, alam mo ba kung paano? Paparamdam sa isang babae na siya ay minamahal?
Wala ring silbi ang magtanong sa iyo ikaw na single. Ano ang maiintindihan mo? Hey, Ginoong Fu, ikaw ay gusto mong mag-oo si Miss Shen sa iyong proposal, di ba? Talaga, ang pinaka-importante sa babae ay ang seguridad. Kaya sa isang mahalagang okasyon, ipahayag ang relasyon ninyo ni Miss Shen. Ipakita ang iyong katapatan. Magandang ideya. Narinig ko na si Miss Shen ay tumanggap ng imbitasyon ni Star. Malapit nang lumitaw sa konsyerto ng piano ni Star. Kahit anong halaga dapat makuha ang imbitasyon sa konsyerto ni Star. Si Kuya Han Chuan ay sasali sa konsyerto ng piano ni Star. Mahal, ito ang iyong magandang pagkakataon. Mula pagkabata, pinapasok ka sa sikat na piano school sa mundo para mag-aral. Basta sa konsyerto, ipakita mo ang iyong talento at makakuha ng palakpakan mula sa lahat. Si Fu Hanchuan ay tiyak na mahuhulog sa iyong paanan. Siyempre naman. Kung hindi dahil sa iyong cute na babae at sa kanyang munting mahal, hindi ganyan ang trato ni Kuya Han Chuan sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, dapat nating iparanas sa iyong cute na hindi makayanan at umuwi ng may dala. Bakit kailangan ni Sixie na isama si Mommy para dumalo sa concert na ito? Mommy, may sorpresa si Sixie para sa'yo. Hintay ka lang. Sige, hintayin ni Mommy. Tara. Mabagal at malambing, puno ng emosyon. Talagang karapat-dapat kay Binibining Zhao. Balita ko, si Binibining Zhao ay tinuruan ng dayuhang master na si Balk. Ngayong narinig natin, tunay nga ang sabi nila. Tanging ganitong tao, ang karapat-dapat sa katayuan ni Ginoong Fu. Daddy, hindi ganun ang daddy gaya ng sinasabi ninyo. At saka, ang masamang babaeng ito ay walang technical na husay sa pagtugtog. Nakita mo ba? Ang aming syuro ang pinakaangkop para kay Fu Hanchuan. Ano, Shen Qian? Sinasabi mo na ang aming syero ay hindi kasing galing ng pagtugtog mo? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi naman sinabi ni Mommy ang ganyan. Ang masamang lolang ito ang nagtangka kay Mommy. Ha? Shen Qian, hindi ko inaasahan na ikaw pala. Hindi lang mahilig magyabang. Pati mga bata tinuturuan mo magsinungaling. Ganito, basta humingi ka ng tawad kay Shuiro ng pamilya namin, ayos na ang bagay na ito. Isang simpleng paumanhin ay hindi sapat. Shen Qian, gusto kitang lumuhod at yumuko sa akin para humingi ng tawad. Hindi ka hihingan ng tawad ni Mommy. Ikaw ay hindi magaling tumugtog. Sixie, tumigil ka na. Wala akong mali. Ang masamang tiyahin na ito, ang galing niya ay hindi mataas. Maging ang ilang nota ay mali. Si Miss Zhao ay galing sa pag-aaral sa ibang bansa. At nakapag-concert na. Ang batang ito ay nangahas mag-alinlangan kay Miss Zhao. Talagang mayabang. Bata pa, hindi pa marunong. Nagsasalita siya ng walang katotohanan. Huwag pansinin. Ang sinasabi ko ay totoo. Bata, dahil ang galing mo magsalita, bakit hindi ka umakyat at tumugtog? Kung manalo ka, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Ngunit kung matalo ka, ikaw at ang iyong ina ay dapat lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ako. Pwede kung manalo ako, bawal ka nang mangistorbo kay Daddy. Ikaw, isang maliit na bata, ganyan kagaling magsalita ng kalokohan. Shen Qian, sa tingin ko ito ang iyong plano. Ikaw mismo ay hindi kasing galing, kaya nagtulak ka ng isang bata para lumaban. Sa huli, huwag mong sabihing hindi patas ang pagkapanalo ko. Ako. Mommy, huwag kang mag-alala. Hindi niya ako matatalo. Sa tingin ko, hindi ka nangangahas makipagpaligsahan. Ikaw ay natatakot matalo sa akin, isang bata. Sige, gawin mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo, mahal kong bata, na matatalo ka ng lubusan. Sisi, kaya mo bang magpiano mag-isa? Mommy, maniwala ka sa akin. Hayaan mo akong manalo. Hayaan mong lumayo ang masamang tita na ito kay Daddy. At hindi na siya mang-aabala sa'yo.
Kailan ba si Sisi naging napakahusay sa pagpiano? Siya ay isang bata pa lang. Paano nangyari iyon? Ewan. Kumusta ang pagtugtog ko ng piyesang ito? Napakagaling. Napakagaling. Talagang ang mga bago ay mas magaling sa mga nauna. Bawat henerasyon ay mas mahusay kaysa sa huli. Hindi ko inaasahan. Napakahusay pala ng batang ito sa pagpiano. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagtugtog ni Jao, na hindi lang kaunti. Masamang tita. Ngayon dapat kang makumbinse, di ba? Masamang tiyahin kumbinsido ka na ba ngayon? Nakakainis. Pinayagan mo ang magandang anak na babae na sumikat. Sixi, kailan ka natutong tumugtog ng piano? Bakit hindi alam ni Mommy? Mami, hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo. Wala lang akong pagkakataon na sabihin sa'yo. Patawarin mo si Sixi. Sige na, mahal. Bakit naman ako magagalit sa iyo? Ipinagmamalaki kita. Imposible ito. Ang piyesang ito, ilang tao lang ang kayang tumugtog ng mag-isa. Tiyak na may gumalaw sa piano na ito. Kalokohan. Maraming tao ngayon dito. Kung may ginawa bang pagmamanipula, nakita ng lahat. Hindi ako maniniwala. Isang batang 5 taong gulang na kayang tumugtog ng ganitong world-class na mahirap na piyesa ng piano. Kayo ay nandaraya. Pakinggan mo ang tunog at teknik ng pagtugtog. Pakiramdam ko ang batang ito, parang ang maalamat na. Piano prodigy na si Star. Imposible. Paano siya magiging? Tiyak na si Shen Qianqian ang sadyang nagpapanggap ang maalamat na piano prodigy na si Star. Nagmamanipula sa piano ng maaga at pinagaya ng maaga ang kanyang anak. Sadyang niloloko tayong lahat. Hindi ko kailangang manggaya. Ako ang maalamat na si Star. Ikaw, batang pasaway na nagpapanggap pa ngayon, ang piano concert na inorganisa ni Star Piano Concert. Si Star ay isang world-class piano master. Paano ikaw, isang batang pasaway makakapag-claim ng basta-basta? Tama. Ngayon ay para kay Master Star. Itatapon ko ang impostor na ito. Mga tao, Sino sa inyo ang may tapang na sumuway? Sino sa inyo ang maglalakas loob? Daddy, dumating ka na sa wakas. Inaapi na naman kami ni Mommy ng masamang babaeng ito. ako ang tunay mong fiancé. Kuya Hanchuan, bakit sa lahat ng bagay laging panig sa babaeng ito? Jiao Shuiro, nangangahas ka pang magwala. Matagal ko nang binitiwan ang ating kasunduan. Kung magpapatuloy ka, ikaw ang mapapahiya. Hindi ako mapapahiya. Hayaan nating manghusga ang iba. Dahil lang sa babaeng ito kaya mo ako iniwan? Siya ay isang walang hiyang kabit. Ang totoo, totoo ba ang sinabi ni Binibining Zhao? Hindi ba't magiging taksil si President Po? Hindi ba ito ang kasalanan ng babaeng ito? Bakit niya kinukuha ang lalaking may asawa? Ako at siya ay. Matagal ko nang binitiwan si Jiao Shuiro. Wala na kaming anumang koneksyon. Shen Qianqian, ang ina ng aking anak. At siya rin ang babaeng makakasama ko habang buhay. Ang babaeng makakasama ko sa buong buhay. Ang pogi ni Daddy. Shen Qianqian, inagaw mo ang kaligayahan ko. Hindi ko rin hahayaang maging mabuti ang buhay mo. Dalhin ang dalawang babaeng ito palabas. Shen Qianqian, siguradong magdurusa ka. Bitawan mo ako. Huwag kang maniwala sa mga maling sinasabi ng iba. Magaling mong alagaan ang mga anak natin. Salamat sa pagod mo. Hindi naman. Ang mga anak ko ay nagbibigay sa aking buhay ng maraming kasiyahan. Mukhang si Shen Qianqian ay upang palakihin ang mga batang ito. Ay talagang nagbigay ng labis-labis sa loob ng maraming taon. May karangalan ba akong imbitahan ang magandang binibining ito na sumayaw sa akin? Mommy, payagan mo na si Daddy.
Sabi ni Daddy na si Mommy ay ang taong gusto niyang makasama habang buhay. Bakit hindi pa sila magkasama? Pakiramdam ko silang dalawa ay kulang ng isang pagkakataon para mailabas nila ang totoo nilang iniisip. Nandito na si Tito Wengguang at si Tita. Ay, halika na. Baby, tawagin mo si Mommy sandali. Kami ni Tita ay may ihahayag na mahalagang bagay. Mami, nandito na sina Tito Wengguang at Tita. Kayo dalawa, lumapit kayo. Hindi man lang kayo nagpaalam sa akin. Ate, ikakasal na kami ni One Air. Sa oras na iyon, hayaan natin ang mga bata na maging flower natin. Totoo ba? Kayo ay ikakasal? Oo. Kailan iyon? Dumaan sa isang sandali ng buhay at kamatayan. Sa wakas ay alam ko na kung sino ang taong pinakamahalaga sa akin. Kaya gusto kong pakasalan, si Kuya Wengguang. Nang malagpasan ang bingit ng kamatayan sa wakas, alam ko na kung sino ang pinakamahalaga sa akin, kaya magpapakasal ako kay Kuya Wengguang. Paano ba naman ako hindi mag-aalala? Mamamatay tao ka niyan. Ito kasing bagay na ito ay napakaganda. Kailangan nga natin ng masayang okasyon. Ikaw mismo ay pwedeng magkaroon ng masayang okasyon. Pero umaasa ka pa kina tita mo kang si Daddy ay hindi pa rin nagkukusa. Ate, sa wakas ay natapos na ang hirap natin, pero sana mahanap mo rin ang sarili mong kaligayahan. Ay, ako. Hindi pa ako nagmamadali. Saka, kayong dalawa na ikakasal kung may kailangan kayo sa akin sabihin lang ninyo. May isang bagay. Si One Air ay kagagaling lang. Ang pagsukat ng wedding gown ay nakakapagod. Sa tingin ko, magkasya ang katawan ninyo. Gusto ko sanang itanong kung may oras ka ngayon upang sukatan si One Air ng wedding gown. Akala ko may malaking problema. Siyempre walang problema. Ako na ang bahala. Napakabuti. Tara na. Alam ko na kung paano sina Daddy at Mommy ay magkakatuluyan. Anong paraan? Hindi ba si Mommy ay susukat ng wedding gown para kay Tita, pwede nating sabihin kay Daddy na si Mommy ay ikakasal kay Tito Wengguang. At pagkatapos ay ipakita kay Daddy si Mommy na naka-wedding gown. Madali lang yun, subukan ko. Para kabahan si Daddy. Wow! One Air, ano sa tingin mo sa outfit na ito? Gusto mo ba? Hindi ba masyadong maikli ang gown na ito? Mayroon pa akong mga peklat mula sa operasyon. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamaganda, kahit ano. Kung ako tatanungin, nandito pa ang bata. Kayo dalawa, magpigil naman kayo. Si Tito Wengguang walang hiya. Ay, Hum. Lin Wengguang, hindi mo ba sinabi na sa buong buhay mo si Shen One Air lang ang mamahalin mo? Bakit mo isinama si Shen Qianqian para sumubok ng wedding gown? Wala itong kinalaman sa kanya. Pwede bang tumigil ka na? Hindi naman iyon ang iniisip mo. Ano ba talaga ang nangyayari? dumating si Fu Zong sa lugar kung saan ako nagpapafit ng wedding gown para sa asawa ko. Gusto mo bang manggulo? Qianqian, huwag kang magpakasal sa ibang lalaki. Pakasalan mo ako. Mahal kita. Alam mo ba ang sinasabi mo? Sa simula, hindi ko akalaing maakit ako sa'yo. Pero hindi ko namalayan na nahulog na pala ako sa'yo. Shen Qianqian, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa dati kong hindi pagkilala sa tunay kong nararamdaman at nasaktan kita. Sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gusto ko talagang makasama ka. Hindi dahil sa mga bata, kundi dahil mahal kita. Kaya, Shen Qianqian, pakasalan mo ako, ha?
Buti naman. Yan. Sasabihin ko kay Assistant Zhang na ipaalam sa buong mundo na ikakasal na ako kay Shen Qianqian. Huwag na kayong mag-abala. Daddy, ako na ang magsasabi sa buong mundo para sa'yo. Tulungan kitang sabihin sa buong mundo. Ito. Dongdong. Anong ibig mong sabihin dyan? Mommy at Daddy, panoorin niyo na lang ako magpakita. Okay na. Ngayon, ang presidente ng Fu Corporation. Si Fu Hanchuan ay nag-propose at nagtagumpay. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay napakatalino pala. Dongdong. So ikaw pala ay isang henyo sa hacking. Mga anak, kayong lahat sa inyong kanya-kanyang larangan ay nagliliwanag at nagbibigay ng inip. At si Shen Beibei, Wala pa. Bakit ba ako nagsumikap ng maraming taon? Malapit na akong makapag-asawa sa pamilya Fu. Si Shen Qianqian na ito ay biglang bumalik sa bansa. Sinira ang aking pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Shen Qianqian, pagbabayaran mo ito. Kung walang espesyal sa weekend, wag mo na akong abalahin. Ngayon, aalis ako ng maaga. Isasama ko sina Qianqian at ang mga bata sa lumang bahay. President Fu, at isa pa, iyong misteryosong pinuno ng Suzuki Group, simula noong matanggap niya ang imbitasyon sa kasal mo, sumagot na siya sa amin. Ang pinuno ng Suzuki Group ay hindi pa lumalabas sa publiko. Sa pagkakataong ito, nagpahayag siya na sa unang pagkakataon ay lilitaw siya sa harap ng maraming tao. Kung makakadalo siya sa kasal mo at ni Miss Shen, mas magiging engrande ito. Ang Suzuki Group. At ang relasyon natin ay limitado lamang sa kooperasyon. Pero simula noong huli akong tumawag para manatili si Qianqian sa kumpanya. Sino ba talaga ang taong ito? Bakit siya ganyan kainteresado sa bagay ni Shen Qianqian? Mga anak, oras na para matulog. Tatay, gusto ko pa sanang maglaro saglit. Sisi, makinig ka, matulog ka na. Bukas, si Mommy at Daddy ay maghahatid sa inyo sa preschool. Mabuting bata. Qian, ikaw at ang boss sa likod ng grupo ng Suzuki. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Talagang hindi ko alam. Hindi mo siya kilala. Siya mismo ang mag-aayos ng iyong permanenteng pananatili sa Fu Corporation. Sabi ko, hindi ko alam. Bakit ka nagwawala? Hindi ko alam kung natutulog na ba ang mga bata. Nagsiselos ako na parang mababaliw. Hindi ko papayagan na may mga has sa iyo. Paalam tatay at nanay, magkita tayo mamayang gabi. Sige na! Sige, paalam. Maging mabuti ka. Bye. Kian, wala akong gaanong alam sa date. Sabihin mo kung saan tayo pupunta. Eddie, doon na lang tayo sa unahan. Maglakad-lakad sa parking iyon. Si. Ha? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Pakisama sa akin. Kung hindi, sasaktan kita ng kutsilyo ko. Huwag mo akong pakialaman. Umalis ka na. Tigil! Kung gagalaw ka pa, puputulin ko ang leeg niya. Anong gagawin mo? Gusto mo ng pera, di ba? Ibibigay ko sa'yo. Ayaw ko ng pera. Kung gusto mong mabuhay itong babae, gawin mo ang sinasabi ko. Lumiko ka. Sige. Anong sabi mo? Gagawin ko na lang. Huwag mo siyang galawin. Iunat ang mga kamay. Dahan-dahang bumalik dito. Huwag kang mag-isip ng kalokohan. Ay, Anong ginagawa mo? Nasa kamay ko na ang tao. Oras na ba para kumilos? Huwag muna silang galawin. Hintayin ang utos ni Miss. Ang maghintay ay hindi nangangahulugang. Huwag mong itanong ang hindi dapat itanong.
Isa pa, tandaan, huwag ilantad ang pagkakakilanlan ni Miss. Ipapaalam ko sa iyo muli. Pagkatapos ng trabahong ito, kunin ang pera at dali-daling umalis. Naiintindihan ko. Hindi ko talaga hahayaan na malink kay Miss. Kapag natapos na ito, malaking tagumpay mo ito. Malas ninyo. Hindi pa. Maghintay. Tulong. May tao ba? Qian Chen, huwag kang matakot. Nandito ako. Nandito ako. Fu Hanchuan, okay ka lang. Sinabi ko sa'yo na tumakbo ka. Bakit hindi ka tumakbo? Ang tanga mo naman. Paano mo nasabi iyon? Paano kita iiwan na harapin mo ito mag-isa? Kayo nga talaga, isang malungkot na magkasintahan. Sa ganitong sitwasyon, nagpapakunwari pa kayong nagmamahalan? Sino ang nag-utos sa inyo na kidnapin kami? Huwag kayong mag-tricky. Kung hindi, magsisisi kayo. Qian, okay ka lang? Malamig ba sa'yo? Okay lang ako. Pero sa tingin ko, mamamatay tayo rito. Huwag mong sabihin iyan, kahit gugulin ko ang buhay ko, sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan sa anumang paraan. Huwag kang magsabi ng ganyan, kahit na mamatay ako, ipagtatanggol kita at hindi ka masasaktan. Kapag nakatakas ka na, dapat mong dalhin ang mga bata at mamuhay ng masaya. Hindi ko hahayaan na isakripisyo mo ang sarili mo para sa akin. Kailangan nating mabuhay at mamatay ng magkasama. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tiyak na makakatakas tayo. Iniisip ko pa nga na pagkatapos nating makatakas, ang aming pamilya na 6 ay mamumuhay ng masaya. Malapit na kayong mamatay at gusto pa ninyong mamuhay ng maganda? Kayo ang kumidnap sa amin, gusto ninyo lang ng pera, di ba? Magkano ang gusto ninyo para pakawalan kami? Sabihin ninyo lang ang halaga. Ibibigay namin sa inyo. Tuparin mo ako. Malaki ang sinasabi mo. Ano ang susunod na utos? Magkunwari kang humihingi ng pera para sa iyong bulsa. Ang gusto ng binibini ay ang buhay ng babaeng iyon. Yung babae? Hindi ba mas mahalaga ang lalaki? Gawin mo kung ano ang utos ng binibini. Huwag mo siyang hayaang mabuhay ngayon. Naiintindihan. 1 bilyon. Bigyan kita ng 1 bilyon, ayos ba? 1 bilyon. Tama. Kung pakakawalan mo ang aking mga kamay, tatawag lang ako. Ililipat ko agad sa account mo ang 1 bilyon. Sige, huwag kang magloko. Huwag kang kumilos. Ikaw, niloko mo ako? Fu Hanchuan, Niloko ninyo ako? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng patay ang hostage. Fu Hanchuan Qian Chin, takbo. Wuhan Xuan Qian Qian, tumagbo ka. Hoy, bitawan mo siya. Huwag kang lumapit. May hostage ako. Huwag mo siyang i-hostage. I-hostage mo ako, mas mahalaga ako. Kumalma ka. Sumuko ka na lang ng maayos. Ang amo mo sa likod na huli na namin. Kung pakakawalan mo sila ngayon, may pag-asa ka pa. Isipin mo ang iyong kawawang anak na babae. Inimbestigahan na namin ang lahat. Ang dahilan kung bakit ka nanganganib ay dahil meron kang isang anak na babae na nangangailangan ng gamutan. Kung pakakawalan mo sina daddy at mommy, tutulungan ka naming pagalingin siya. Tama! Gagawin ko ang lahat para pagalingin siya. Si nanay isang sikat na doktor. Ayos ka lang ba, Qian Qian? Kumusta? Walang sugat si mommy. Nagulat lang siya. Hanchuan, ayos ka lang ba? Ayos lang. Mommy, parang... Ano? Mommy, parang buntis na naman siya. Ano?
Si Ginoong Fu, nakakita na ng maraming malalaking okasyon, paano sa sarili niyang kasal, at kabado pa ng ganito. Hindi ka ba kinakabahan? Nakatabingi na ang botonyere mo. Si Ginoong Fu, Ginoong Lin, at ang dalawang binibining Shen, darating na sila. Ang bilis naman. Papa, excited ka na sa pagpasok ni Mama? Oo nga! Papa, ang ekspresyon ng mukha mo kanina parang nadismaya ka yata. At si Tito Wengguang. Ikaw, makulit na bata, nagbibiro ka tungkol kay Tito, ang saya mo naman. Siya nga pala, Papa, sabi ni Tito na sa kasal nyo hindi ba darating ang isang business tycoon? Oo, Amo Fu. Pupunta na ako sa may pinto para salubungin ang malaking amo na iyon. Sige, pumunta ka. Hindi na. Papa, binabati kita ng maligayang kasal. Ikaw pala itong maliit na pasaway. Kaya pala matagal akong nagduda sa nanay mo. Ngayon, Papa, alam mo na ang mga kakayahan namin. Lahat kayo ay mabubuting anak ko. Sa masayang araw na ito, gamit ang mainit na palakpakan, saluhin ng pinakamagagandang mga nobya na darating ng may kinang. Mahal. Mahal, Wana, Tayo? sa wakas ay natagpuan na natin ang sarili nating kaligayahan.